Souvenir ba na screams to ka lang hanap mo? Baka Solihiya keychain na ang para sa'yo. Mabuhay at magandang araw, kalokala ko muli si Hazel Dolot, ang owner ng Kurbang Lokal. And today's episode 10 na po tayo. Ang pag-uusapan natin ay Solihiya keychain. Paano nga ba ito ginagamit? Here's an example. Ito po yung prototype namin. Ako mismo ang gumagamit ng mga bagong designs natin bago i-release sa market para matest natin yung durability, hindi lang ng leather, kundi pati ng hardware. Nung una, in-offer lang po namin to in gold hardware, pero pansinin nyo ngayon, meron na tayong iron metal hardware. Ito po ang itsura niya kapag merong susi sa likod. Ayan. Very practical and useful kasi hindi lang siya aesthetically pleasing. Pag gift ninyo o pinang-souvenir ninyo, screams lokal talaga. Magagamit pa siya everyday ng pagre-regaluhan. Ngayon, dalawa lang ang nilagay ko pero kasya pa po ang more than 2. Pwedeng isabit sa sinturera o belt hook ninyo o pwede rin sa bag. Pakita ko muna ano po ba ang nangyayari sa hardware and sa leather kapag tumagal na. So I have 3 keychains or key holders para ipakita sa inyo. Ito yung Solihiya keychain mismo. Ang hardware niya is gold. Ayan, parang matatanggal lang po ang pagka-plating. And remember ha, keep in mind, matagal ko na po itong ginagamit. At ganito lang ang nangyari. So ang tinatanong kasi madalas kapag gold hardware, nagto-tarnish po ba? Hindi naman po. Ayan, ganyan. Hanggang ngayon, kitang-kita pa rin yung gold niya. Pero syempre, bawas na yung ilang part doon sa plating. Second, kung iron metal naman, anong mangyayari over time? So this is my key holder naman. Pansin niyo, nandun pa rin yung kulay niya, nabawasan lang ng konti ang plating. And again, matagal na rin po ito. Ito naman po ay leatherette material. Ano ang difference niya? Maliban dun sa ito po ay cowhide material. This is top grain or full grain leather. Then ito naman po ay PU leather. Dito nilagyan natin ng edge painting. So mapapansin niyo may pintura. Samantalang ito naman po, wala. Ano ang mangyayari kapag ang leatherette material merong edge paint dito? Sa una, syempre, ang PU leather kasi natin ay hindi naman po genuine leather. Hindi po ito cowhide material. So, over time, magre-react po yung ating material doon sa edge paint. So, matatanggal sila. Mapapansin niyo yan sa mga ibang PU leather bags ninyo. Ang unang-unang magre-react pintura. Matatanggal dito, which is very normal. After matanggal ng pintura, ganito na po ang mangyayari. Yung sides ng bag na ang maapektuhan. Sabay na ginamit ko ito at ito. Ito po ay cowhide material. Pansin niyo, hindi po natanggal yung edge painting. Sa cowhide material, hindi nagre-react ng ganon ang pintura. Over time, magsistick pa rin, nandyan pa rin ang edge painting, hindi nag-react, hindi natanggal. Nung una, in-offer lang namin to sa physical store. Nung una, puro gold hardware pa. Puro ganyan. Tapos, napansin namin over time, ilang beses na may mga buyers kami na pumupunta dito sa physical store at nagtatanong, wala ba kayong ganitong design, pero ganito ang hardware? And so now, ilan sa mga variations natin. Available na in iron metal hardware, we have dark chocolate, tan, ito or taupe, and red. May mga users na gusto nila yung ganitong color. Why? Kahit hindi siya neutral color kasi, may mga tao na ang priority agad makita. So kung ito po ay ilalagay sa loob ng bag, kagad kitang-kita mo yung ganitong kulay kasi pagkatingin mo ng ganon, kitang-kita mo yung shade agad. Again, this is available for less than 300 pesos. Ang kanyang packaging po ay ganito na when you receive through online purchase, ating Shopee, TikTok, or kapag nag-message kayo sa amin, or pwede rin po kayong bumisita sa amin dito sa ating physical store located at 4th floor, Lucky Chinatown Mall, Binondo, Manila. Mabuhay at magandang araw, kalokal!